Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay mapanood nyo po ng buo itong vlog ko na ito kasi ito po ay may kinalaman kung paano natin gagamitin ang iba't ibang uri ng grasa sa ating mga sasakyan. At hindi lamang po sa ating mga sasakyan, lalo na sa mga mahilig magkalikot or mag-DIY. Kasi po may mga gamit din po tayong mga electricals tulad ng barena, electric fans, at kung ano-ano pang mga motor na nasa loob ng ating mga kabahayan na kapag kayo ay nagdi-DIY ay gumagamit po talaga kayo ng grasa. Hindi po lahat ng klase ng grasa ay pwede nyong gamitin sa iba't ibang uri din ng materyales or pyesa. Pwede nyong gamitin pero baka hindi tumagal at hindi po maprotektahan ang mga bearing nyo, ang mga cross joint nyo, pati ang mga tie rod nyo, o ayan ha, tie rod end. So, hindi po lahat ay pwede mong i-apply dyan para mas makuha mo yung pinaka-the best na protection sa inyong mga pyesa. Tulad na lamang po nitong grasa na to, ito po yung all-purpose grease. Kapag po sinabing all-purpose grease, sa lahat ng bagay na pwede kang gumamit ng grasa ay magagamit mo yan. Halimbawa po, meron kang bushing na ipapasok sa isang housing, bago mo ipasok yung bushing na yun, lagyan mo muna ng grasa. Siyempre, ang gagamitin mong grasa dyan, yung pinakamura, para naman hindi masayang. So, yun yung mga all-purpose grease. Kapag po kami nag-assemble or nagre-repair kami ng mga gearbox, nagre-repair kami ng mga rack and pinion, so lahat yan na may mga repair kit, may mga goma at may mga o-ring na kailangan, ginagamitan din po namin yan ng manipis na grasa, lalo na po kailangan talaga siyang dumulas muna bago ilagay. So hindi makapal, gagamitan mo yan para pampadulas lamang po talaga. At iyon nga po ay ginagamitan namin ng mga all-purpose grease. So, ang all-purpose grease po ay magagamit mo sa iba't ibang application. Pero, hindi mo yan pwedeng gamitin kung halimbawa po, itong bearing na to. Ito pong bearing na to, i-assume natin na ito ay front wheel bearing. Kung ito ang wheel bearing mo, wag mo tong gamitan ng all-purpose grease. Kasi po, mabigat yung load na pasan-pasan ng wheel bearing na to at ito po talaga ay umiinit. At ang isa pa po sa pinaka-importante kapag po wheel bearing, ang lalagyan mo ng grasa, dapat yung mataas ang kanyang resistance sa tubig o yung water resistant po talaga siya. At pati na rin po doon sa heat. Kaya po ang gagamitin mo talaga sa mga bearing na ganito ay lithium based na mga grasa. Yan po ay mataas ang resistance niya sa heat at high load po ay talagang okay na okay ang mga lithium-based na grasa. Kung gagamitan mo ng all-purpose grease, ang mga ganitong klase ng bearing diyan sa wheel bearing mo, naku, hindi po yan magtatagal. Halimbawa, nalusong ka sa baha at pinasok ngayon ng tubig itong bearing na to, mawawala yung grasa, mawawala yung lubrications, at ang ending po nun, masisira po talaga ang inyong wheel bearing. Kaya karamihan po nung mga nagdi-DIY, napapansin ko pagka may mga nagpapagawa dito sa amin, ang kulay na ginagamit po nila dilaw kasi may naiiwan pa dun sa gilid-gilid nung pinaka-tornilyo nung bearing, no? So wag niyong gagamitan ng all-purpose grease ang mga wheel bearing. Lalong-lalo na po kung ganitong kalalaki yung mga wheel bearing na yan. Kung halimbawa po mga kapatid, magdi-DIY kayo at magre-repack kayo ng inyong bearing. Ang nire-repack, lalagay mo yung grasa rito, tapos ginaganyan-ganyan para pumasok yung grasa, no? Siguraduhin niyo po, yung grasa na gagamitin niyo ay aplikable o bagay talaga doon sa bearing na inyong paggagamitan. Meron akong maliit na bearing dito, mga kapatid. Ito ay pilot bearing. Sabagay, itong bearing na to ay sealed na po ito, kaya wala ka nang gagrasahan dito. So, ang ginamit na grasa dito, malamang ay lithium-based na grasa. Kasi nga po, ito ay nandoon sa mismong flywheel, nakasaksak to doon. Alam nyo naman kung gaano kainit ang makina kapag umaandar na yan. Kasi po, yung lithium-based na grasa po, talagang matindi yan pagdating sa init. Kayang-kaya niyang i-absorb yung sobrang init na yon. Kaya po, itong mga maliliit na pilot bearing na to, sigurado ang gamit na grasa nito ay lithium-based. Hindi ito pwedeng gamitan ng all-purpose na grasa kasi po mga kapatid, alam niyo kung bakit. Kapag yung grasa na yon ay hindi niya kinaya, yung sobrang init, matutuyo yun at para siyang banil. Ganun siya kadumi. Kaya pagka ganun ang nangyari, magi-stack up ang bearing mo. Kapag po kayo ay DIY na mga preno nyo, yung mga rotor disc, tatanggalin nyo yung caliper.
Ngayon, pag ibinalik nyo ngayon yung caliper, di ba, meron yung slider. Yung slider na yun, wag nyo lalagyan ng mga ganitong klaseng grasa. Kasi po, kapag iyon ay natuyo, dahil nga sobrang init, no? Sa preno, sobrang init yan. Diyan po natatransfer yung energy. So, sobrang heat. Ang grasa nyo ngayon matituyo. At pag natuyo po, yung grasa na yon magiging dumi doon sa slider at yung po ang nagiging dahilan para mag-stack up yung slider nyo. Kaya minsan hindi na maganda yung galaw ng inyong caliper. Minsan hindi na pantay. Ganyan na po, tagilid na. At kapag ka po nakita nyo, nagpalit kayo ng brake pads at hindi po pantay yung kain ng inyong brake pads, sigurado yung slider nyo ay nag-stack up yun. Maruming-marumi na po yun. Kaya wag po kayong gagamit ng mga grasa na hindi akma doon sa slider. Kaya po meron po talagang nabibili na caliper grease. Or pwede nyo rin pong gamitin yung pong silicone grease. Ayan, pagdating po sa mga brake caliper. Kasi nga po, high temperature po siya. Ayan, ang mga silicone-based na mga grasa. Mga kapatid, lahat po ng mga sasakyan natin, meron ito. Nakita niyo po ba to? Ano po ito? Cross joint. Ngayon, ang mga cross joint po na ito, halos lahat po, halos lahat hanggang ngayon, ay meron pong inlet po yan. Ayan, no? Kapag kayo ay magre-regrease. Kapag ito ay papasukan nyo ng grasa. Kasi prone po ang mga cross joint dahil yan ay nasa ilalim na talagang ito ay nababasa. Kadalasan nga pagka dumaan kayo sa baha, kahit hindi mataas ang baha, talagang nababasa itong cross joint na nandoon sa propeller. Kaya po ang ginagawa po talaga diyan, pinagrasahan to. Ngayon, kung nakakalimutan yung magpagrasa, o hindi ho magtatagal ang inyong mga cross joint. Dito po sa loob nito, ayan, may stick bearing. Ayan. So pansinin niyo po, ito ay kulay dilaw, yung ginamit na grasa. Ito po ay calcium base na grasa. Ayan, kulay dilaw siya. Halos katulad lang din po nitong all-purpose na grasa na nandito sa tabi ko. So, hindi naman po kasi ito talaga nagiinit ng todo at hindi rin po ito high load. Kasi ang trabaho naman nito talagang paikutin yung differential at doon naman sa kabila sa transmission. Meron po siyang inlet port, mga kapatid, para ang inyong mga cross joint ay paggrasahan nyo. Yung iba, selyado. Pero karamihan po ng mga sasakyan hanggang ngayon ay meron po nga inlet port para paggrasahan nyo po ang inyong mga cross joint. At para tumagal po yan. Hindi po siya basta-basta iingay. Ngayon, ito pa po yung isang grasa. Ayan. Ito po ay CB joint grease. Ang base po nito ay molybdenum disulfide grease. Yan. Yung grasa po na ito, hindi po siya kasing kapal. Parang ito kasi, itong high temperature grease na to, synthetic lithium grease. Ayan, medyo ano po ito, talagang malagkit, makapal, sticky siya. Ayan. Ito po, hindi nyo po pwedeng gamitin ito sa CB joint. No? Ito po yung rubber boots. Kasi yung CB joint, wala akong hawak. So, dito po nakapasok yung CB joint. Ayan, merong axle dito, tapos dito CB joint. Ngayon, itong grasa na to, inuubos talaga dito yan. Minsan nakakadalawa or tatlo nito or apat. Depende kung gaano kalaki yung rubber boots mo, yung CB joint mo. Ilalagay mo lahat dito yan, mga kapatid. At ito pong klase ng grasa na to, ay malabnaw po ito kung i-compare mo dito sa mga synthetic grease, no? Dito sa lithium grease. Ayan, pakita ko sa inyo ng konti. Ayan. Mas po siya, mas malabnaw ng konti at hindi po siya kasing lagkit nito. Ayan. Bakit po ba ganun? Ito po mga kapatid, kasi po ang CB joint natin or constant velocity joint, ang ikot po niyan, gumagalaw-galaw yung suspension mo, yung CB joint mo, ganyan din ang galaw. So, iba talaga yung yung galaw ng CB joint natin, yung mga bearing natin doon. Kaya kailangan po niya yung hindi naman masyadong malapot na grasa at hindi rin naman masyadong malabnaw na katulad ng salangis. Kasi kung katulad ng salangis, tutulo lang lahat po dito yon. Kaya po itong grasa ng CB joint ay ganun po ang kanyang texture. Ito po ay molybdenum disulfide na grasa. Kung ito po ay sobrang labnaw, pag-ikot po ng gulong natin, pag-ikot ng axle na yon, ng CB joint, magpupuntahan lang lahat sa gilid dito yan. At wala na pong maglulubricate doon sa CB joint natin, doon sa constant velocity joint. Kaya po ganito ang texture niya. So kung halimbawa, nagpalit kayo, nag-DIY kayo ng mga
sasakyan nyo at nagpalit kayo ng CB joint, mga kapatid, ang kailangan gamitin nyo kung ano talaga yung grasa na para sa kanya. Huwag nyo siyang gagamitan ng all-purpose grease, huwag nyo rin siyang gagamitan ng synthetic na lithium grease or yung silicone grease. Okay ba mga kapatid? Takpan ko muna to ha. So ito yung lithium grease natin, ito yung all-purpose grease. Ito naman po ay synthetic high temp grease, so high temperature grease. So pag sinabing high temperature, gamitin mo siya doon sa mga pyesa na talagang nadadarang sa init. Pinagbubuksan ko na yung mga grasa na to. So ito yung all-purpose grease, ayan ang kulay, dilaw. Ngayon itong synthetic grease na ito, medyo bluish siya. Ganon din naman itong lithium grease na ito. Pero ito mga kapatid, itong synthetic grease na ito po ay calcium based din po. Katulad din po nitong isang to. So calcium based siya. Ngayon, ang pinaka the best po talaga sa mga bearing ay yung po talagang lithium based na grasa. Hindi po siya kayang basta i-wash out ng tubig. Kung halimbawa nalubog ang gulong mo, ang wheel bearing mo sa baha, hindi po siya basta-basta mawawash out. Kaya yung iba nagkakaroon ng problema na kapag ka nalubog sa baha ang kanilang mga gulong, yung halos kalahati, lumubog talaga yung mga bearing doon, ayan na, nagsisimula na ang problema kasi ang nagamit na bearing nung dating nag-repack nung kanyang wheel bearing ay itong all-purpose na grasa. Marami pa pong mga lumang sasakyan ngayon. At yung karamihan po ng mga lumang sasakyan ay talagang gumagamit ng mga wheel bearing, no, na hiwalay. Merong mga maliliit pa nito, no, tulad sa mga crosswind, sa mga adventure, maliliit pa yung mga bearing na nandun sa kanilang mga wheel bearing. Pero mga kapatid, kapag nagpalit kayo ng wheel bearing, huwag yung paggagamitan ito. Hanggat maaari, ang ipagamit nyo ay yung lithium-based na grasa. Kasi iyan yung para talaga sa mga wheel bearing kasi nga po, high load siya. Pero mo, kung nagsasakay ng mabigat yung sasakyan mo, so yun yung load niya at hindi po siya kayang basta i-wash out ng tubig kung mababahaman kayo. Kaya yung iba, kung ang nagamit nyo ganito na at nabaha kayo, syempre mabilis masisira ang inyong mga bearing. Kaya lang yung iba kasi, yung mga modelo ngayon, wheel hub na talaga. Yung bearing ay hindi na po talaga nagagrasahan. Kung ano yung nabili mo, yun na po yun. Walang pasukan ng grasa para magrasahan mo yung mga ganong klase ng bearing. Sabay ko na po ito, no? Ito yung sa ginagawa kong 86. Nakabili na rin po ako ng mas extended na release bearing. Ayan. Okay, ito. Pasok ko doon. Ayan. Ngayon, ang iba nilalagyan po ng grasa. Ayan, para dumulas. Tama naman po yun. Lalagyan mo ng grasa. Kaya lang, ang nailagay mo na grasa ay hindi high temp. Kaya kapag nag-init na po, itong pyesa na to, doon sa loob ng bell housing, sa transmission, ayan, mag-iinit siya at magiging dumi siya. Ayan na ngayon ang problema. Tumitigas din po ang clutch mo kasi nagpapabigat din po ito kapag ka umaapa ka sa pedal mo. At iyan po ang isang dahilan kung bakit din po tumitigas ang iyong clutch pedal. Kasi po, nagiging banil na siya dito, nagiging dumi na siya dyan at nagpapahirap po sa movement nitong release bearing. Kaya po dapat kung maglalagay po kayo ng grasa dito sa inyong release bearing, ang piliin nyo po ay yun ng mga silicone-based na mga grasa. Ngayon, kung wala po kayong mailalagay, wag nyo na lang lagyan. Wag nyo na lang lagyan ng grasang ganito kasi magiging dumi po ito. Ilang panahon lang yan, magiging banil na siya at magpapahirap sa galaw nitong release bearing. Linisin nyo na lang ng todo, yan, tapos ikasan nyo na itong release bearing, makakatulong na po yan. Huwag nyo na pong lalagyan ng mga all-purpose grease ang inyong release bearing. Naku po, magpapalaki lang po yan ng problema kasi ibababa mo na naman ang transmission mo, yung pala ang may problema lang, itong inilagay mong grasa. Kaya pupunasan ko na po ito, baka makalimutan bukas. Kasi isasalpak na po itong release bearing na yan doon po sa transmission ng Toyota 86. Kung halimbawa po nasira yung mga rubber boots ng inyong CB joint, pati yung rubber boots ng inyong rack and pinion, ipagawa nyo po kaagad yan. Kapag may napansin na kayong tilamsik nitong grasa na to, no, itong CB joint grease. Kasi po, ilang panahon lang yan kapag ka yung grasa na to ay lumabas na at nauubos na yung grasa dito sa loob ng inyong CB joint. Nako, masisira po talaga ang CB joint nyo. Ngayon, paano nyo malaman na may problema na ang CB joint nyo? Isa pong palatandaan dyan, kapag lumiliko kayo ng todo, halimbawa kung maliwa kayo ng todo or nag-U-turn kayo
or kumanan kayo ng todo yung pihit ng manibela, maririnig nyo yung lumalagitik yung inyong gulong. Krak, 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 krak. O, ayun na po yun. Ito pong pinag-usapan po natin na usapang grasa, ito po yung nakakalimutan ng maraming may mga sasakyan. Ako po, yung sarili kong sasakyan, yung mga rubber, yung mga bushing, lalo na yung mga stabilizer bushing, nilalagyan ko po talaga ng grasa yan para hindi kaagad masira yung mga rubber na yan, yung mga bushing na yan. So, kapag po kayo ay nagpunta sa mga shops, ipasilip nyo rin po yung mga bagay na dapat grasahan para tumagal po ang buhay. Marami pa pong dapat grasahan sa mga sasakyan natin na napapabayaan, nakakalimutan. Kaya minsan naglalangit-ngitan na. Yung mga pedals no sa brake, sa clutch, kadalasan po umiingay yan. Ang ginagawa nung iba, bumibili nung ini-spray, yung WD-40. Hindi po yun ang para doon. Kung kinakailangan, pakakalas nyo yung mga pedal na yan kasi sigurado may mga bushing doon or yung iba nga bearing din ang ginagamit, ay iyon po ay kailangan din na grasahan. Hindi po makakatulong doon yung mga spray na oil na yan, na mga lubricants na yan kasi pag in-spray niyan, sandali lang mawawala na yung epekto niyan, matutuyo yan, hindi katulad ng mga grasa na to na iyon po yung talagang dapat nyong gamitin. Sana po kahit paano nakatulong itong aking ipinakita sa inyo, yung ibinlog ko sa inyo, tamang grasa sa tamang pyesa ay siguradong tatagal po ang inyong sasakyan. Mamimaintain po yan ng maayos. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat.